So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, eto na po, nakita ko na ang dahilan. Siguro ito na, mga minamahal, ang pinakadahilan ni Vice President Sara Duterte kung kaya't lagi niyang sinisiraan, lagi niyang pinipitik, lagi niyang pinapatamaan itong administrasyon, itong si PBBM, kahit maganda man yung ginagawa ng ating Pangulo, di ba, lagi niyang tinitirada. I think, ito na mga minamahal, ang totoong rason. Ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo, nakikita niyo yung balitang yan? Ano yung nakalagay dyan? Sara for President? Question mark. Bibi Sara inalis ang OVP seal sa kampanya. Biro niya, palitan daw ng Office of the President seal. So, ibig sabihin, atat na atat. Mga minamahal, itong si VP Sara Duterte na maging presidente, hindi ka pa nga nakikita namin nagtatrabaho ng maayos, gusto mo na agad mangarap maging presidente? Kung hindi ka ba naman hibang? Di ba, imagine nyo na lang mga minamahal, hindi ka na nga maaasahan sa Department of Education bilang secretary, tapos naghangad ka pa na maging presidente? Ang dami mo na nga ginawang katarantaduhan, hindi pa ba sapat yun? Tapos naghangad ka pa sa mataas na posisyon, nung mga panahon na binabagyo kami. Nasaan ang ating vice-presidente? Nandoon sa ibang bansa, nanonood ng concert ni Taylor Swift. Imagine nyo na lang yan, mga minamahal, Grabe. So parang sa akin, okay, matik na. Siguro I think ito na yung totoong dahilan kung bakit itong si VP Sara Duterte, laging tinitira itong si PBBM at gusto niya na wag iboto yung kandidato ng alyansa. Siguro sobrang bitter ni VP Sara, no? Pansinin ninyo, mga minamahal, sobrang bitter, sobrang ampalaya, malala. Grabe ng crab mentality to, VP Sara. Kaya nga tama yung sinabi ni Atty. Claire, literal na anay ka ng gobyerno. Huwag ka sanang maging anay ng pamahalaan. Kaso yun yung mukhang pinoportray mo Anay ka, papansin ka, bitter ka, lahat-lahat na. Alright. Basahin natin to, mga minamahal. Tila ikinatuwa ng mga tao sa campaign caucus ni Manila Mayor Bet Isko Moreno Dumagoso ang biro ni Vice President Sara Duterte. By the way, si Isko Moreno, mga minamahal, ay mayroong hinaharap din na issue. Alam niyo yung issue, mga minamahal, ni Isko Moreno? Yung pinapatawag siya ng COMELEC sa di umano'y vote buying. Nakikita ninyo to, mga minamahal? Talagang magkakaugali, no? Yan, yung balita. Sabi dyan, kinumpirma ni COMELEC Committee on Contra Bigay na mag-issue ng show cause order laban sa siyam na lokal na kandidato dahil sa vote buying. Kabilang dito sina Manila Mayoral candidate Isko Moreno at Sam Versosa. So ano pa nga bang aasahan natin dyan kay Vice President Sara Duterte? Diba? Magkakaugali talaga yung mga yan. Nakaka-stress. Basahin pa natin to. Dumalo si Duterte sa campaign ni Dumagoso at slate nito sa Tondo sa Maynila nitong Huwebes, April 24. Bago ikampanya ang senatorial slate ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng PDP laban, tinanggal muna ni Vice Presidente ang seal ng Office of the President or OVP sa kaharap ng lectern niya habang nagsasalita at saka nagpabiro na palitan daw ng Office of the President. Imagine nyo, naghahangad pa ng mataas na posisyon. Vice-presidente pa nga lang, hindi na magawa yung kanyang trabaho ng maayos. Well, I think, kaya gusto niyang maging presidente, gusto lang niyang gumante. It's not a win-win solution. Mga minamahal, na iboto niyo si VP Sara. Sasabihin ninyo, ganito kasi, yung ama niya, pinakulong niya. Kasi kung yun yung reason ninyo, hindi kayo matatalinong voter. Iboto nyo yung taong may credential, walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng kung ano-ano man. Yun dapat. Ang susunod po, mga ngampanya po ako sa inyong lahat. Sandali lang, tanggalin ko lang po itong seal ng aking opisina. Palitan na natin ng seal of the President. Biro ni Duterte, dahilan na pagsigaw ng mga tao sa caucus ng Duterte. Ito yun, mga minamahal, yung video. Pakita natin. Wait lang.
Alright. Okay. Ang susunod po ay mga kampanya po ako sa inyong lahat. Ang galit ko lang po yung aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Kita ninyo? Rinig ninyo mga minamahal? Okay. Tanggalin natin yung seal ng Office of the President, tapos ng Office of the Vice President, palitan natin ng seal ng Office of the President. Tingnan mo, ang layo pa ng election BP. 3 taon pa. Please naman, magtrabaho ka muna ng maayos. Magtrabaho ka muna to the point na makita namin na karapat-dapat ka talagang maging presidente ng bansang Pilipinas. Di ba, nagigets ninyo, hindi yung wala ka nang ginagawa, naghahangad ka pa na maupo bilang presidente. Ngayon pa nga lang wala kang nagagawa, ano pa kaya pag naging presidente ka? Yung ginagawa mo ngayon, puro paninira lang, puro ka utos, puro ka ganyan. So ano yung mahihita namin sa'yo? Ano yung mapapala namin pag binoto ka namin presidente? Di ba wala? Kung ngayon pa lang, hindi ka na nagtatrabaho, how much more pa kaya? Kapag ikaw ay naging presidente, baka mamaya utos ka na lang dito, utos ka na lang doon. 'Di ba? Tapos yung mga nakaaway mo, isa-isahin mo, including us, ng mga vloggers na naghahayag ng katotohanan tungkol sa'yo, and I know na pikon ka. 'Di ba mga minamahal? Kawawa talaga ang Pilipinas. Sobrang layo pa ng election. Kaya nga sabi ko, no wonder kung bakit niya sinisiraan si PBBM. Kasi gusto niya lagi siyang maging bida. Gets ninyo, mga minamahal? Gusto niya siya lang magaling. Gusto niya siya lang yung laging nawi-witness ng mainstream. Kaya nga laging sinasabi ko, kung ako yung tatanungin mas wide yung appearance ng vice-presidente ngayon sa mga mainstream kasi lagi siyang nagsasalita. Samantalang yung ating presidente, puro kasi trabaho. Di ba, workaholic? Makikita ninyo, may speech na naman dito si PBBM, may speech na naman doon, tumutulong dito, pumupunta doon. Ganun po ang ating presidente. Well, yung ating VP, more on publicity siya. Sabi ko naman sa inyo, negative or positive is still publicity, di ba? Nagigets niyo yung punto, mga minamahal. Negative or positive is still publicity. So ngayon, yung punto natin dito, mga minamahal, wala talaga tayong maasahan sa ating vice-presidente. Sa madaling sabi, sobrang wala. Sobrang baboy ng ating VP Sara. Nagigets ninyo, mga minamahal, ang lakas ng loob. Well, kung sa bagay, merong China Diba? Ang lakas ng loob, merong China Tapos merong troll farm, di umano. Diba? Yan yung na-witness ni Tol Tolentino sa kanyang hearing. Diba? Na meron daw malakihang troll ang China para sirain at gumawa ng fake news peddling dito sa bansang Pilipinas. Pero I think, do you think, mga minamahal, makakatakbo pa kaya bilang presidente itong si VP Sara? Kasi sa aking pagkakaalam, impeach na siya. At malapit na siyang makonvict. Sobrang lapit ng makonvict, mga minamahal ni VP Sara Duterte. So, I think, pinapalakas niya na lang yung loob niya. Maybe, parang ganon. Diba? Pero, sa aking napapansin, malabo na makatakbong presidente yan kasi impeach na siya Ang hinihintay na lang natin makonvict itong si VP Sara Duterte. Kaya nga, nangangatog Pag-usapang impeachment, umiiwas sa issue. Pag-usapang confidential funds, umiiwas sa issue. Diba? Yung Tingog Party List, tinitira niya. Si Judas Sidre, si Martin Romualdez. Ba't ko sila sasagutin sa confidential funds? Sagutin mo na lang, saan mo dinala ang confidential funds? Bakit naubos within 11 days? Diba ganun sana mga minamahal Kaso wala talaga tayong maasahan dyan kay VP Sara Duterte. Ang dami lang hanash. It's either may impeach or magkakaroon ng warrant of arrest yung si VP Sara Duterte. Yan lang yung akin nakikita. Masyadong kasi sa kapangyarihan ng ating VP wala talaga tayong mahihita or maaasahan dyan. Kaya sa mga butante, kung sakali man na hindi ma-impeach itong si VP Sara Duterte, please lang, think twice, thrice, or 100 times bago nyo i-shade yung name niya. Kasi alam natin na nagmamadali na siya, gusto niya nang makatakbo
bilang presidente. Kasi gusto niya ng mantisa. Titirisin niya yung mga tumitira sa kanya. Diba? Piko na yan eh. Iisa-isahin niya yan. Papakulong niya yan. Alam na natin yan. Naamoy na natin yan. Kaya bago nyo iboto, kung sakali mang makatakbo pa yan, pag-isipan nyo muna kung para sa bayan ba yung kanyang pagtakbo or para lamang sa kanyang personal na interest. Yun lang mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.